Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang araw po. Kumusta na po kayo? At ngayon, meron akong isi-share sa inyo, no? Bago tayo, happy birthday pala ni Father Arnold Baura, no? Salamat sa pag-invite. So, pupunta tayo sa birthday ni Father Arnold ngayon. Doon tayo mag-lunch, no? So, happy birthday Father Arnold. 53 years old na po si Father Arnold. Relative po kami, no, sa mga side, sa mga Pulinar. Yung lolo ko ay Pulinar, no? So, in-examine ko saan ba galing yung wala naman na akong nakilala na pari na Gitgano, wala ding Anyuber, no? Pero nakita ko ito, kami, no? Si Father J.J. Pulinar, si Father yung founder sa Leonardo Pulinar, si nickname ni Father Pulinar, no? Yung founder sa Patrim, relative pala namin, no? Bago ko lang na lalaman. So ngayon mga kapatid, ito yung isi-share ko. Okay. Stress and worry. Okay. Within every worry is an opportunity for positive action. So lahat ng mga worry natin may positive dimension. Hindi lahat ng worry ay negative. In every lie there is a kernel of truth. No, sa likod ng pagsisinungaling merong katotohanan dyan, no? Behind every neurotic symptom is the misdirected desire to live fully and well. Kahit hindi napiktuhan na yung ating isipan, no? Pero meron pa rin tayong desire to live fully and well. David Reynolds, yun ang sabi ni David Reynolds, constructive living. So sa aklat niya na constructive living. Have you ever wondered why stress is and why you experience it? So bakit naka-experience tayo ng mga stress sa buhay, no? Most people believe a situation can be stressful dahil sa sitwasyon ko. Dahil broken family kami, sa situation. The truth is, stress doesn't exist outside yourself. Ito yung katotohanan. Take note, the truth is, take note, ito po, pinaka-highlight sa binabasa ko. The truth is, stress doesn't exist outside of yourself. And therefore, no situation can be said to be stressful in itself. So, walang stress outside yourself. Bakit may stress? Patuloy tayo. Yet, my guess is, you experience stress on a regular basis and probably more often than you would like to. Stress alone is responsible for tens of thousands. Take note, ito po yung responsable, tens of thousands of deaths every year. So, maraming namamatay sa stress, hindi sa sakit. Take note, maraming namamatay, tens of thousands of deaths every year. Ang responsible dito is stress, no? So sana po ay i-process natin yung sarili natin, no? Na hindi magpadala nito. Stress does more harm than many diseases. Grabe itong stress, mga kapatid. Does more harm than many diseases.
mas ano pa, may sakit ka pa, may stress ka pa, doble po, no? And leaves countless families grieving the loss of a loved one. No? Example, may namamatay hanggang ngayon, hindi ka pa naka-move on. Tanggapin natin ang katotohanan na hindi tayo sa mundong ito. Para tayo sa kaharian ng Diyos, para tayo merong piniprepare ang Diyos sa atin. Yan po ang katotohanan. Hindi dapat ma-stress. This is why it is essential you to take active steps towards reducing your stress levels. Kailangan natin i-reduce. Hindi naman tayo wala. We cannot avoid it. Anong gawin natin? Let us reduce our stress level. Taking responsibility for your stress. Kailangan tanggapin natin. Tayo yung may responsibilidad sa ating stress. Stress is something you have some control over. Ito yung good news. May control ka sa yung stress na naranasan ngayon. Therefore, must take responsibility for. The more you take responsibility for it, the better you'll be able to reduce it. Anong gawin natin? We are the responsible of our stress. Tanggapin natin. No, tayo ang nagpabigat sa ating sarili. Stress happens for various reasons and manifests in numerous situations. So, mangyari ito sa iba't ibang rason, iba't ibang sitwasyon. The traffic jam on your way to work, a business presentation, tensions with your boss. Example po ito. Frequent disputes with your spouse all constitute potential sources of stress. There are two ways you can reduce stress, di ba? Example, traffic. Nanggalit ka na, mawala na yung mundo mo dahil sa traffic. Sa business presentation mo, ako na mag-present mamaya na hindi ko pa alam yung present ko. Hindi ako kabisado sa topic na nabigay ko, natanggap ko, ganun. Tensions with your boss. Hindi ko gusto yung boss ko. Galit ako sa kanya. Frequent disputes with your spouse. Lagi kayo nag-aaway sa asawa mo, lagi kayo nag-aaway sa boyfriend mo, sa girlfriend mo. Pero may two ways you can reduce stress. Ready na ba kayo? Ito. By avoiding situation you perceive as stressful. Una, kung kita mo ma-stress ka sa sa yung boss, no? Avoiding situation you perceive as stressful, no? Anong gawin mo? You need to dahil hindi mo naman mababago, no, yung boss mo, no, tanggapin mo na lang, no. And then kung merong kung ma-stress ka sa Facebook, you should limit your time to Facebook, no. Kung stressful ka sa mga tao sa paligid mo, you should limit your your exposure to them. Avoiding situation you perceive as stressful. Pwede ka maka-avoid sa mga stressful na event. Bakit ba nagagalit yung amo mo? I-avoid mo yung rason na magalit siya sa'yo. Example, nagagalit siya sa'yo dahil lagi kang late. So, i-avoid mo yung situation na lagi kang malate. So, dublihin mo. Bakit nagagalit yung amo ko? Nagagalit yung boss ko. Kaya pala, absent-minded ako. I-avoid mo yung pagka-absent-minded mo. So, it reduces your stress, mga kapatid. Pangalawa, becoming better at dealing with stressful situation. Kung merong stressful, relax lang. Huwag magpanik. So, ano pa yung dala? Ano pa yung lesson ko? Bakit may conflict, may confusion ngayon? Meron pala akong sinasabi na hindi maganda. So, becoming better, dealing with stressful situations. So, we deal the situation in a mature way. Not in a tantrum way. Amen?
We'll see how you can use this method to reduce your stress level. So, ito po mga kapatid, ang ganda po nito, no? So, ngayon, ang isi-share ko mamaya, how to deal our stress, mamaya, how to deal our worry. Okay? Isi-share ko talaga yung natutunan ko. Una, avoiding situation. Hindi ka naman maka-avoid sa amo mo dahil nandun ka nagtatrabaho. I-avoid mo yung mga situation na makapag-trigger sa galit ng amo mo. You should study the character, the behavior of your boss. No? Huwag mong gawin yung maka-trigger sa kanyang tantrum. To avoid that specific situation that can lead you more stressful. Okay? Sa asawa mo, sa spouse mo, i-avoid ninyo. I-avoid mo yung makapagalit, maka-trigger din sa galit ng asawa mo. And by doing it, we'll reduce our stress. Nasa traffic jam, tatanggapin mo na yan ang situation. Para hindi ka man late sa gising ka maaga, matulog ka ng mga aga, di ba? So we can reduce our stress by examining ourselves, by avoiding the situation that you perceive as stressful situations, or by becoming better at dealing with stressful situation. Be mature in dealing a stressful event. Hindi ka magwala agad, no? Harsh na yung mga sinasalita mo. Gentleness with love. Okay? Ano pa? How you can use stress to grow. Ito po, very important. Gagamitin natin yung stress natin para matutubo tayo. Di ba? So exactly 10 ay pupunta na kami sa Kalapi po. Let's look at a specific situation that are sources of stress for you. Using the workbook, write down what causes the most stress in your typical week. Come up with at least 10 things. So pwede ka magsagawa ng ilagay mo sa notebook mo. Ito yung stress level ko. Ilista mo yan. And then, tingnan mo saan ka tutubo doon. Magsimula doon. No? Gamitin natin yung stress level natin. Example lang, stress ka sa amo mo. Example lang ha, stress ka sa amo mo. So, gamitin mo yung stress mo to become better person. To grow more. Ano pa yung pagkukulang ko? Examine mo yung sarili mo. Ano ba yung pagkukulang ko para magawa ko ang kaya pala nagalit yung boss ko dahil hindi ko ginawa yung dapat ko gawin. Okay? So, our stress, let us use our stress to increase or to grow. No? Reframing stress. No? Emotion arise as a result of your interpretation of events. Atin i-reframe yung stress natin. Yung interpretation natin sa event, i-reframe natin, i-refresh natin, i-reformat natin. Okay? The mere fact you experience stress or any other emotion means you've added your own interpretation to what is happening. Otherwise, you would have a stress-free life. So, ang ganda sana ng buhay natin, pero sinisira natin, dinagdagan natin yung bigat ng ating sarili. So, ang ganda ng buhay without come up with that. Otherwise, you would have a stress-free life. So, yung mga stress natin, dahil yun sa mga interpretation natin, dahil yun sa mga biases natin, anong gawin natin? Let us reframe our mindset. Reframe, refresh. Now, look at your list of stressful situation. For each situation, ask yourself the following question. Is that situation stressful in itself? Example, yung traffic jam. Ang traffic ka yan. Stress ka. No. Is that a stressful situation? Pwede ka magdasal while traffic, mga kapatid. Pwede ka magbasa ng makinig ng mga inspirational talk while driving, di ba? Makinig ng mga meditative music. Yun po.
no? Hindi talaga stressful yun. Pero naging stressful yung traffic jam dahil iniisip mo, lagi kang nagmamadali. Okay? Sunod, example natin. Example lang yan, traffic jam. Example. What do I need to believe to experience stress in a specific situation? What do I need to believe? So, itong pangyayaring ito, hindi to stressful. Traffic to traffic, for example. Bakit na-traffic ka? Posible hindi ka gumising ahead of time. Example, may appointment ka alas 9. Pero, lumakad ka, alas 8:30 na. So, nakarating ka doon alas 10 na. Galit ka na. No? Wala pa itong traffic. Pwede ka naman mag-adjust, diba? Hindi mo naman mabago yung traffic. So, anong mensahe dito? Dapat, we should plan ahead of time. Kung ang schedule mo alas 9, nandun ka na, mag-travel ka na 7:30. Kung i-advance mo yung pag-iisip mo na posible mag-traffic ngayon dahil may specific appointment, so what do I need to believe? Kailangan natin mag-advance, mag-isip advance, no? Yung futuristic yung mindset natin. So bukas, ito yung schedule ko, dapat nandun ako exactly. Example nga, exactly 12 nandun na tayo sa Kalapi. So 10 exactly, 1.5 hour galing dito, makarating na ako doon. So before 12, makarating na ako sa venue ni Father Arnold. Okay? What do I need to believe? Kailangan advance tayo. May futuristic mindset tayo. No, hindi lang alas 9 na, taranta ka na. No, kailangan advance tayo mag-isip. What would I need to believe to reduce and remove stress in that particular situation? So what I need to believe, kailangan tanggapin ko na ito talaga yung realidad at ako ang mag-adjust. Di ba? Mag-adjust ka na, maaga ka ng mag-travel, no? Kung alas 9 yung duty mo, dapat 7 ready ka na. 7:30 makalakad na ka na. Di ba? Let's say you stuck on a traffic jam and you find it stressful. Is the situation? Na-discuss ko na. No, not necessarily. The traffic jam exists and there is nothing wrong with it per se. So, nandiyan na talaga yung traffic. Hindi mo na yan mababago. So, anong gawin natin? Baguhin natin yung ginagawa natin. So yan po, how to reduce stress, at sana po ay nakatulong po sa inyo, nakatulong po ito sa akin araw-araw po to reduce my stress. So exactly 10 lalakad na kami, at yung patungkol sa worry, discuss natin mamaya, okay? At pasalamat ako Lord sa atin ngayon si Ate Ami na Elga. Ami, no, magandang araw sa iyo. 50 stars, 50 stars. Si Marilu Magno, 500 stars, salamat po. Si Gina Apatan Dinuco at 50 stars, salamat po sa inyong generosity. Si Anisha Oro Inok, salamat po. Father Darwin. At ngayon mga kapatid ay yung babayaran natin sa mga seminaryan ay aabot ng ito po. Salamat Ate Jujo, no? Ate Jujo, sa August na tama. Ulit na siya sa Kalabi. So ang ating babayaran is 74,800. So ang natanggap natin ngayon, ang pumasok sa ating is meron tayong kulang pa tayo, at sana po matulungan natin yung mga seminarya natin. Ito yung pumasok natin ngayon, 44,000. So sana makabayad na tayo ngayong so ngayong linggo. Tulungan nyo po ako. 44,251 ang pumasok ngayon. So ang ating mabayaran is 74,000.
800. So, kulang pa tayo ng 74,800. Ito yung mabayaran natin. Pero may pumasok na 44,251 ngayon. No? 251. So, kailangan po natin ng 30,549. Sana po matulungan nyo po kami. Yan po ay 18 seminarians. Gusto ko po na, so from Bohol lang po yan. Yung tinutulungan natin ay from Bohol lang. And hindi natin kaya na matulungan lahat. At sa mga lugar na may gustong magpari, so sana matulungan ninyo po sa konting paraan dahil kailangan natin ng bukasyon po. Kailangan talaga natin ng bukasyon. So, tulungan nyo po kami at matulungan natin yung mga bata na pumapasok. So, this week po, 74,000. So, 30,500. Magkano yung kulang, mga kapatid? Saan yung ano ko? Wala yung cellphone. Pero na-mention ko na kanina, no? So, 30,000 yung kulang natin para pang bayad. So, this week, siguro Friday, makabayad na tayo. Nandito pala. Specific na mabayaran natin. Ito po. 30,000, kulang na lang ito. 30,549 pesos po. Maraming salamat po sa inyo, ha? At Fighting Maria at Taxi FD with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Okay. Give us this day our daily bread. Tara? Pa-bless po, pa-picture naman din. Picture? Very full of praise. The Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and there for that. Amen. God bless.